Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas, ngayon nga ay pinawalang bisa na ang kaso ni General Palparan at talagang pinalaya na nga ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pahiya na naman ang mga pulpolitiko dahil nga makakalaya si General Palparan. Dito nga natin makikita na talagang ang totoong hustisya ay nagwawagi na kahit i-frame up nila si General Palparan kahit na matagal itong nakalaya. Ngunit sa wakas, ngayon ay makakalaya na at pwede na naman itong magamit sa bansang Pilipinas. Kung makikita kasi natin mga kaibigan, si General Palparan ay talagang ginampanan niya ang kanyang tungkulin sa bansang Pilipinas at isa nga itong matinong general na talagang free name up na naman ng matataas na mga opisyalis ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan dahil hawak nga lahat ng ebidensya ni General Palparan at talagang hindi nga lang ito masisiwalat agad dahil hindi niya alam kung sino nga ba talaga ang kanyang kakampi at kung sino nga ba talaga ang hudas. Dito natin makikita na susunod na rin sa wakas si DJ Bantag na magpapakita at talagang lilinisan na naman nila ang mga basura na opisyalis na ito. Dito natin makikita na tumitindi at tumitindi na ang pwersa ng kabutihan laban sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na ito, lalong-lalo na si Rimulya at mga iba pang DOJ na talagang pahiya nga nung pinalaya ng Korte Suprema si General Palparan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan na, mag-register na kayo doon sa link na naipakita ng aking anak. Ito po, good news. Sa wakas, ang daming nagdarasal nito. At ito na, answered prayers natin na nagmamahal kay General Palparan. At itong nangyari kay General Palparan, I believe, mangyayari din sa ating minamahal na DJ Bantag. Okay, pakinggan natin ang news ng Sunshine Radio. Palparan inabsuelto ng korte sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng dalawang kabataan sa Bulacan. Si Carla Abellana sa detalye ng balita. Carla. Magandang hapon, Naomi. Inabsuelto ng Malolos Original Trial Court of Branch 19 si retired General Divito Palparan at iba pang kasama nito. Kaugnay ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention hinggil sa pagkawala ng dalawang kabataan na pinaniniwalaang miyembro ng CPP-NPA-NDF na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño noong 2006. Nakatulad si Palparan ng 40 taong pagkakakulong noong September 17, 2018. Ang naturang mga kaso ay inihain ng mga magsasakang sina Raymond at Reynaldo Manalo na umunay testigo sa kaso. Si Palparan ay kilala dahil sa kampanya nito laban sa teroristang komunistang CPP-NPA-NDF habang nasa serbisyo bilang Army General. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at servisyo. So, yun po mga kaibigan. Malolos Regional Trial Court, absuelto na po ang ating minamahal na General Palparan. Hindi ko lang alam kasi meron siyang kaso noon na inelevate niya sa Court of Appeals. Kung parehas ba, kasi may decision na yung Court of Appeals na inayunan ng Court of Appeals yung decision sa lower court. So, pag-aralan ko muna, basta ako, I'm just so excited. I hope na hindi magbalita ng fake news itong Sunshine Radio. Basta ang alam kong kaso lang ni Major General Palparan, yung dalawang estudyante na nawawala serious kidnapping, illegal detention, nawawala. Yun, yung balita, absuelto siya. Inabsuelto siya ng Malolos Regional Trial Court na number 19.
So, good news po ito kasi kilala ko yan si General Palparan. Mabait yan. Okay? Tinatawag lang siyang berdugo ng mga makakaliwa. Well, in a sense, kung kalaban ka ng ating bayan, talagang berdugo siya. May kakaiba siyang style sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng bayan. But, kung ang pakikipag-relate niya sa mga sundalo, sa mga civilian, sa mga local officials, nako, super bait yan. Na-assign po ako sa Mindoro, na kung saan na-assign din si General Palparan. Kalakasan pa ng makakaliwang grupo sa Mindoro, nung dumating itong si General Palparan, nako, nabali ang kanilang spinal cord. Ibig sabihin, nabalda, halos hindi na sila makagalaw dahil kay General Palparan. At dahil sa napaka-epektibo na kampanya ni General Palparan laban sa mga kaliwa, yan, kung ano-ano na lang na issue ang ginawa pagsira sa kanya, kaya yun, kumalat yung term na berdugo. So ito, yung kaso sa kanya, disappearance ng 2 estudyante, ang alam ko dito, politically motivated. Panahon ito ni President Noynoy, panahon din ni Dilima as Justice Secretary, malakas ang makakaliwa kay sa Aquino. Yun, nagtagumpay sila na kasuhan at makulong itong magiting na general. So, again, this is good news na inabsuelto siya ng Malolos Regional Trial Court. Okay? So, ang general na lumaban para sa bayan, hopefully, makakalaya na siya. Basta, i-research ko muna kung ano yung kaso niya noon na elevate niya sa Court of Appeals, na kinatigan ng Court of Appeals yung ano. I hope different ito. So, kung ano itong nakikita kong kalagayan kaso ni General Palparan, ganyan din ang nakikita kong mangyayari dito sa ating minamahal na DG Bantag. So, sa ngayon, archive yung kaso ni General Bantag. Ibig sabihin, wala munang trial kasi mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila alam saan nagtatago ang ating DG. Sana magdasal po tayo na makayanan ng ating DG ang kanyang pagtago-tago hanggang 2028. Kasi naniniwala ako sa kanyang prinsipyo na habang nandyan si Boying sa DOJ, wala talagang walang maasahang hustisya na makakamit ng ating DG. Kaya sama-sama tayong magdasal na matago-tago siya o long live, mabuhay habang nagtatago, na hindi siya mahuli hanggang 2028. Although kanina may nag-vlog, I don't know how true, na ni-raid daw ng NBI ang isang hinihinala ang pinagtataguan ni DG Bantag sa Baguio. Hindi ko napanood yung vlog na yun kasi parang very catchy yung title hindi ko pinanood. Naghihintay ako ng ibang vlog, wala pa naman. But I hope na all is well kay DG Bantag. Matago-tago ka. Yun ang So, congratulations po, General Palparan. Magpahinga na kayo. I don't know kung kailan siya palalabasin. Basta, ilang taon na ba si General Palparan? Ako, 64 na ako Mga 70 plus na ito Mga 74, 75 siguro. Medyo matanda na. At ilang taon ba siyang nakulong?
Mga mag 10 years na. So, salamat at ito na yung divine justice. Nakialam na ang Diyos. Kasi ang korte naman, malaki ang tiwala ko sa ating korte ngayon. Kasi pinag-aaralan nila ng maigi yung kaso. Basta makapaghintay ka lang at yung due process, ito na nga, lumalabas. Kaya justice is served kay General Palparan. Maghintay lang po tayo, tayong mga Bantag supporters. Justice will also be served sa ating DG Bantag. Yun lang, mahirap lang buhay niya ngayon dahil nagtago-tago, malungkot, mahirap, pamilya na hindi niya na makita. Sana hindi siya mahuli hanggang 2028 dahil once na nag-change administration, katulad nung kay Senator Lacson, ngayon, after Gloria, kasi pinag-initan ni Gloria si Lacson eh. After Gloria, dumating si Pinoy, bumalik si Lacson, quits ang kaso. So, ganyan din ang ating inaasahan sa ating DG Bantag. Magdasal po tayo. Sorry na ba? Ano sa tingin nyo? Magso-sorry kaya? Pag mag-sorry, nako, papalapakan ko, sasaluduhan ko yan. Okay, ito, may napanood ako. In-interview ni Deo Macalma. Sikat na ko nito. If I'm not mistaken, DZRJ. In-interview niya si ex-congressman Teddy Casino tungkol sa nangyari at kung mag-apologize o hindi. Pakinggan natin itong interview. Deo Macalma sa damdaming bayan. Ayan, hindi na po ba kayo magsasorry kay Vice President Sara Duterte dito sa isang dahil napatunayan na hindi pala si Inday yun, si Vice President. Ang kailangan siguro mag-sorry yung pulis eh. Kasi sabi na Duterte ang dataan. At kailangan siguro malaman natin mas importante sino ba itong VIP. Ayan, ayan. Okay, so gano'n lang. Sinayang nitong si ex-congressman Teddy Casino yung test of character. Wala eh. Ang blame pa rin niya yung pulis. Tama nga naman. May kasalanan ng pulis. At saludo ako sa pulis, yung Master Sergeant, humingi na ng patawad. Quezon City Police, humingi na ng patawad. Yung nag-upload. Dalawa yung nag-upload. Tingin ko itong civilian, yung original uploader, may pagka-sarcastic yung boses eh. Galit kay BP Sara. No, haka-haka lang ito. Baka plinano ito na sirain si BP Sara. Or, kung hindi man plinano, target of opportunity. Ano yun? Yung bigla lang nakita, uy, ito, pwede nating sirain si BP Sara kasi napasara ang buong Commonwealth Avenue dahil sa kanya. Sige, upload. Sirain natin. Yan. In-upload ng una, tapos ginamit ni Teddy Casino, yun na, 1.4 million views na the other day. Baka 2 million views na ngayon. So ano sa tingin nyo? Okay na. Tanggapin na natin. Ako, tinanggap ko na ang sorry ng Quezon City Police District. Tsaka yung police nga nagkamali kasi busy siya. I believe na may tumawag sa kanya eh. May VIP yan na na mag-cross sa Commonwealth, isara sandali ang traffic. Yes sir. Normal man yun. So nung tinanong ng civilian na bakit sinara? May VIP. Actually, yung police hindi niya sinabing BP Sara. Very clear. May VIP. Yung civilian uploader ang nag-conclude na BP Sara. Kasi narinig na yung VIP. BP Sara. Yun na.
So, to me, hindi kasalanan masyado ng pulis. Kasi ginagawa lang niya yung trabaho niya. Busy siya. Talagang tinutupad lang yung order. So, balikan natin mamaya itong sino yung VIP kasi talaga may VIP. Balikan natin. So, ano sa tingin nyo? Itong si ex-Congressman Teddy Casino. Ayaw niyang mag-sorry. Di ba dapat mag-sorry din siya dahil I'm very sure maraming nagalit kay BP Sara dahil sa pag-re-upload niya sa kanyang Twitter account. Biruin mo, pinutakti na ng masasamang comment doon si BP Sara. So, test of character, sinasabi ko nga. Mahina ang karakter nitong Casino na ito. Kaya, anyway, given na yan dahil yung pagkatao niya na poros na lang mali ng bayan ang tinitignan. So, ilang beses na nagkandidato yan nung last election pagka senador, wala. Inidoro. Ngayon, bayan muna, wala na rin. 3 na lang ang nasa kongreso ngayon na party list. Kabataan, teachers, at saka Gabriela. Baka itong 2025, baka mawawala ng tuluyan ito. Dahil yan sa ating BP Sara kasi talagang walang takot itong BP Sara natin na nilalabanan itong mga makakaliwa. So, tulungan po natin ang ating BP Sara. Proteksyonan natin siya. Okay, punta na tayo dito sa Quezon City Police District. May VIP talagang. So, sino kaya yung VIP na dumaan? Ano sa tingin nyo? Ako, duda ko, either police general or congressman, senador. Local official within Metro Manila. Ako alam ko na yan. Basta police general, sanay sa mga ganyan. Sa army generals, ako, never akong ginawa niyan. Hindi ko type yung pahintiin mo ang traffic dahil dadaan ka, general ka. That's very bad. Believe ako kay former President Noynoy Aquino. Yung pinagbawal niya yung wangwang. Yun ang tamang yung servant leader. Maghintay ka. Although yung mga ibang presidente, I don't know itong si President BBM ngayon. Okay naman. Basta wag lang masyadong matagal. Other countries, ganyan din ang ginagawa. Kaya okay lang yun. Basta 2 minutes, 3 minutes, okay. Kaya police general or congressman, senador yung dumaan. Sa aking buhay sa serbisyo, isa lang general ang nasamahan ko na ganyan. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dito sa Mindanao yun. Mahilig, may wangwang. Pag nasa siyudad na kami, may lead vehicle na yan, marked vehicle, military vehicle, ilagay na yung wangwang. Tapos sumusunod na yung mga pick-up namin, sibilyano. Wang, mag-counter traffic na yan. Madali talagang makalusot. So, yun lang. Ang alam kong AFP General na mahilig ng ganyan. Yung parang bigyan mo ng courtesy. Padaan si General ganito. All others, wala. Kahit ilang star general pa yan. Tahimik lang. Normal lang. Maghintay. Now, which is supposed to be. Ito yung talagang dumaan. Kasi VIP. May VIP dadaan. So, kung hindi maniniral, si congressman, si ganito. Pwede rin pwede rin secretary ng mga department Baka si Boyeng o si Abalos. Pwede yan. Na medyo nainis lang yung uploader. I don't know kung ilang minutes na. Kasi talagang huminto Baka inabutan na yung 2 to 3 minutes. Mainip ka na yun. Kasi yung traffic,
binabantayan ko yung traffic. 60, 90 seconds. So medyo matagal-tagal na yun na naghihintay ka. Kung umabot na ng 2-3 minutes ay talagang maiinis yung motorista. Kaya nagtanong, bakit? Bakit tinigil? May VIP. BP Sara. Yun na po ang simula. Kaya nag-viral. But anyway, itong pangyayaring ito, to me, na napabuti si BP Inday Sara kasi lumabas yung tunay niyang na hindi niya gawain yun. At lumabas yung, kung totoo yung haka-haka na sinasadya ng mga makakaliwa na siraan si BP Sara. Lalo na yung kapartner nila, yung leader sa Kongreso na magiging katunggali ni BP Sara. So lumalabas, inaapi nila si BP Sara. Underdog sympathy, mentality ng Pinoy, kung sino yung kinakawawa, doon mapunta ang simpatya. Kaya ito, nakabuti, nakatulong sa popularidad ni BP Inday Sara. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na sa tagal ng panahon ay makakalaya na si General Palparan na talagang wala naman talagang kasalanan at free-name up lang na naman ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Dito nga natin mapapatunayan na talagang bulok na ang sistema ng bansang Pilipinas dahil nga sa mga abusadong mga opisyalis na ito na hindi nila alam kung saan nila ginagamit ang kanilang mga posisyon, kung di pabagsakin lamang ang mga kumokontra sa kanila at nagbubulgar sa kanilang mga baho. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.